Dito sa day 3 po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, mukhang nagisa po ng todo yung kanilang inilabas na witness na supposedly dapat ito yung magpapanginig dito kay Vice President Sara Duterte gawa nga ng doon sa mga binitawan niya nga po mga sinasabi threat daw po para kay Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, siya kay Martin Romualdez. So, doon sa unang araw kasi nung labas nila yung ano, 'di ba, yung witness, talagang pinaulit-ulit nila yung mga video kung saan nga sinasabing yung mga pagpabanta nga daw ni BP Sara doon sa tatlong personalidad. Ngayon, napag-alaman din pala doon sa video na yun, puro spliced po. So, putol-putol po yung mga video na nilabas at ang kinuha lang po talaga yung pinaka-highlights lang po ng video. So, hindi po nila sinama kung ano po yung pinaka-konteksto. Kaya po na bitawan ni Vice President Sara Duterte yung mga ganong kataga. Ngayon po, sa mga binitawan ba ni Vice President Sara Duterte, may tuturing ba talagang pagbabanta yun? O ito yung tinatawag nilang conditional threat? Kasi sinasabi nga ng depensa rito na conditional threat po yun. Dahil kung hindi naman po machuchugi si Vice President Sara Duterte, wala pang mangyayari doon kay Bongbong Marcos. Na yun naman po nangyayari sa ngayon. 'Di ba? Dahil buhay pa si Vice President Sara Duterte, walang nangyayari pang pagtsugi dito kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. So ito, panoorin po natin itong pag-amin po ng NBI agent na witness po ng prosecution at umamin nga po siya na yung ginawa nga daw po ni Vice President Sara Duterte ay isa lamang conditional threat. At ang nakakatawa pa rito, dahil nga ang pinagbantaan daw di umano ay ang presidente. Dapat to handle po ito ng national security at ang PSG. Pero parang ang nangyari rito, nagkusa lang po ang NBI na mag-imbestiga dito sa threat na sinasabi at hindi nila hiningi o hindi man lang sila kumonsulta sa National Security Council ng Pilipinas. So ito, panoorin po natin itong pag-amin po ng witness na hindi po talaga nagbanta si Vice President Sara Duterte, o kung meron man, ay ito isang conditional lang po. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe at nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwede pakipindot po muna yung subscribe at follow button dahil wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Yung circumstance lang, so paano nagsimula yung investigasyon na na-involve ka? Were you from the start o hindi? At written instructions ba to? O sinabi, oy, may investigasyon tayo? Just konting clarity, paano na-umpisa yung specific investigation? And was it based on the November 3 video? Tama ba? November 23, Your Honor. Okay. It all started, I received a phone call, sir, from my executive officer that there is a video wherein there is a statement given by the Vice President, which is classified as threat, and I was tasked and assigned to investigate the case, sir. Okay. So basically, ganun yung pagkasabi na I'm tasking you to look at the video, investigate. Yes, Your Honor. Were you working alone or with a group? With a group, Your Honor. NBI group? Yes, Your Honor. And was this, is there an interagency also or just purely NBI? Don't have personal knowledge. Maybe our chief, sir, has the Okay. knowledge on that, sir. Yes. No, that's all I asked for naman, yung personal knowledge. Yes, Your Honor. So, pakiulit mo yung sinabing, how exactly sinabi sa'yo na tignan mo yung video, imbestigahan mo, or may statement? So, To be specific, sir, as far as I remember, may statement si Vice President regarding the November 23 press conference na kung saan may pagbabanta na naganap, Okay. pakiimbestigahan. pakiimbestigahan. So, ganun ka-general. May Yes po. pagbabantang naganap, pakiimbestigahan. Yes po. And you proceeded by watching the video. Yes, Your Honor. And when you watched the video, you got to the part na may pagbabanta. No, Your Honor, I first don't know which part of that. So, you watched the whole video, of course. First, the clippings, Your Honor. Okay. Then, I look for the whole video, Your Honor. Then you watched the whole video. Yes, Your Honor. And thank you for your honesty. So, after the clipping, tapos the whole video, what did you do next? You reported or you made your recommendations? I don't understand the process lang kasi.
Upon identifying the whole video, I inform my executive officer that I identified the video, Your Honor. And then yung sinabi mo yesterday, then you started looking for patterns. That's why you looked at yung dating mga video ni Vice President. Yes, Your Honor. So you started investigating the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yes, Your Honor. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President? We look on the Romanov part, Your Honor. Okay. But we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor. Did you coordinate with the PSG? I have no personal knowledge, Your Honor. You yourself? Yes, Your Honor. Maybe our chief, Your Honor. Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG. Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? I have no personal knowledge, Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agency na taga-protekta na lumalaban dun sa threat ay tatanungin natin? Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Maybe it can be answered by a chief, Your Honor. No, I'm not. I will ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there, the threat is real, or the PSG will say, politika lang yan. Diba? Both the Vice President and the President are protected by the PSG. So why wasn't so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo or Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the PSG. So if this was the United States, it will be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA, state troopers, the federal marshals, kung sino man mag-iimbestiga, parati nilang tatanungin yung Secret Service. So I'm just curious why we did not ask the PSG input. Kindly wind up, Senator Cayetano, Senator Okay. Judge Cayetano. So, Nakuha niyo yung punto. Ang punto kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, since meron threat daw, active threat na ginawa si Vice President Sara Duterte, supposedly dapat yung PSG yung unang mag-iimbestiga para alamin kung sino talaga yung primary suspect nila or sino yung primary kung sino yung iimbestigahan para malaman nga para maprotektahan siyempre yung kanilang yung presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Pero in this case, wala pong coordination na ginawa yung NBI pagdating sa pag-iimbestiga dito kay Vice President Sara Duterte. So, ang lumalabas dito na nag-imbestiga sila by their own lang. Since ang pinag-uusapan po rito, presidente po ng Pilipinas, at ang sinabi rin naman dito ay nag-imbestiga rin daw sila dun sa threat ni VP Sara kasi kaya lang naman nabitawan ni Vice President Sara Duterte yung pagbabanta na gano'n yung conditional threat na yon. Gawa nga ng meron din threat sa kanya na tinatawag na Oplan Romanov. So, hawak din po ng PSG yung Vice President Security Group. So, bakit walang coordination na ginawa yung NBI? Tandaan nyo, yung NBI is hawak po ng Executive Department. Di ba? Yan din yung pinalabas po ng defense team ni VP Sara na yung DOJ, NBI, hawak po ng Executive Department. So, kung hindi po nakipag-coordinate yung NBI dito sa PSG,
So ibig sabihin lang po, more on political lang talaga itong impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil walang ginawa po ang NBI para po makipag-coordinate para po maayos nila or ma-resolve nila tong threat na sinasabi nila nang sa ganun makonvict or mapaano si Vice President Sara Duterte. Pero dahil nga sa ginawa po nilang tong wala silang ginawang coordination, more on political lang po talaga ito. At dito po mapapaamin ni Senator Alan Peter Cayetano na itong ginawa po ni Vice President Sara Duterte ay hindi po criminal act at ito isang conditional threat lang dahil meron din banta sa buhay itong si Vice President Sara Duterte. So itutuloy po natin. So, my last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that I'll be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse me, condition, I'm not talking about yung may kinausap Apo. na para pumatay. Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako. yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, anuin kita. So that's my last question lang. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I person... have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Sagot! Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which... Based in your affidavit. But your initial assessment, So, finish na. Conditional threat po yung ginawa ni Vice President Sara Duterte na hindi naman po criminal offense para po panagutin si Vice President Sara Duterte. Wala tong pinagkaiba dun sa sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na ipakukulong kita kung ikaw ay magsisinungaling. So, since hindi ka nagsinungaling, hindi kita ipakukulong. Ganon din po yung nangyari kay Vice President Sara Duterte. Since hindi naman po itinuloy yung Oplan Romanov dahil nga nabahag yung buntot ni Bongbong Marcos, hindi rin po matutuloy yung sinabi ni Vice President Sara Duterte doon sa kanyang kinausap na chuchugi kay Bongbong Marcos. So, wala pong criminal act na nangyari, kundi conditional lang po. At yun po ay pinatotohanan nga po nitong NBA agent. So, ibig sabihin po, laglag na naman po ang prosecution. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.